my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan, ang daming dahilan. Wala nang iba kundi si Sara. Oo, yung beeping binoto ninyo. Eto na nga, kamakailan lang, hindi na nga ito pumunta at hindi sinipot yung imbitasyon ng NBI para sa investigasyon. Iimbestigahan po itong si Sara patungkol sa kanyang banta na ipapatay niya etong si First Lady, si Speaker at syempre si Pangulong Bongbong. Ano po? So, kung inyo matatandaan mga kababayan, nagbanta nga itong si Sara Duterte dito sa ating Pangulo kasama si Speaker at ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos. So, pangalawa ng imbitasyon nito. Dapat bukas dumalo. Kaya lang mukhang meron na naman palusot. Sara, no? Si Sara. Mga kababayan, hindi na nauubusan ng palusot. Takot na takot siguro to si Sara eh. Kaya hindi to dumadalo. Oo. Di po ba? Natatakot si Sara. At kung inyo rin matatandaan mga kababayan, nako humingi pa yan ng advance questionnaire. Puto parang ano lang mga kababayan, parang press con lang. Sara, investigasyon yung iyong pupuntahan, iimbestigahan ka. Hindi ka magpapa-press con. Putik na yan, ibang klase itong BP natin, mga kababayan. Di ko ba alam kung nakatapos ba talaga yun? Sige, ito na. Oo, mukhang hindi aral eh. Ano yun? Pasok. Malabo na raw na magpakita si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation bukas para tumalima sa kanyang sabina. Sa isang panayam kay VP Sara, sabi niya magiging abala raw siya sa mga Thanksgiving activity ng kanyang opisina. Matatanda ang inilipat sa December 11 ang pagsisimula ng investigasyon tungkol sa umano'y mga banta ng VP sa first couple at mga kaalyado nila. Sabi ng lawyer ko, hindi naman daw kailangan na magpakita or mag-appear sa patawag ng NBI, sa subpoena ng NBI. Pwede nang mag-position paper, pwede nang magbigay ng letter, pwede nang magbigay ng affidavit. So yung mga options na yun available sa akin for December 11. Balikan natin. Malabo na raw na magpakita si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation bukas para tumalima sa kanyang sabina. Sa isang panayam. So malabo na talaga. Sa kanya na mismo galing mga kababayan. So ano pa aasahan natin dito kay Sara? Siyempre wala na mga kababayan. Di po ba? Kaya alam nyo mga kababayan sa ginagawa nito na iniiwasan itong investigasyon. Malamang po ito, wala talaga itong magiging alibay eh. Kaya gumagawa na lang ng alibay para hindi makadalo. Hindi makakagawa ito o mahirap pangatwiranan, mahirap ilusot yung kanyang pahayag na pagtatangka sa buhay ni Pangulong Bongbong kay Speaker at kay First Lady. Napakahirap po niyan. Kaya itong si Sara mga kababayan, kala mo hindi abogado ay dumidepende sa kanyang abogado. Sige, tuloy. Siguro hindi nila napag-aralan. O wala siya nun sa klase. Nung tinuro nung kanyang professor. Okay, tuloy. Yang kay VP Sara, sabi niya magiging abala raw siya sa mga Thanksgiving activity ng kanyang opisina. Naku mahalaga pa ba yan? Mahalaga, Sara, yung interest ng bayan. Interest namin na malaman kung ano ba talaga ang totoo. Kung ikaw ba talaga ay pinagtatangkaan, may death threat ka ba talaga? Yun yung pahayag mo. Sabi nito, meron daw tangka sa buhay niya, mga kababayan. Di ba't na sabi nga rin natin nung nakaraan, na itong si Sara, may banta pala sa buhay nito. Bakit nandun sa Green Hills? Nasa pampublikong lugar, mga kababayan. At pa-picture-picture pa to. Di po ba?
Kaya alam niyo mga kababayan, itong si Sarah, napakahirap pagkatiwalaan. Hindi natin alam kung ano ba talaga totoo at kung ano kasinungalingan sa lahat ng mga pinapahayag neto. Oo. Tignan niyo mga kababayan, itsura neto, oh. Bumabalik na yung dati mong itsura. Ay. Matatanda ang inilipat sa December 11 ang pagsisimula ng investigasyon. Bukas yun mga kababayan, December 11. December 10 ngayon, bukas yun, December 11. Na dapat itong si Sarah, mga kababayan, abay dumalo na. Pang ilang patawag na yan, Sarah? Dami mong dahilan. Tungkol sa umano yung mga banta ng VP sa first couple at mga kaalyado nila. Sabi ng lawyer ko, Kita nyo, sabi ng lawyer ko, di ba abogado ka rin? Bakit kailangan yung abogado mo? Hindi mo ba kayang ipagtanggol yung sarili mo? Sabi ng tatay mo, kayang-kaya mo. Pero parang dumidepende ka ngayon sa ibang tao. Ano po, mga kababayan? Di ba't sabi ng tatay niya yan, Sarah, ay, kayang-kaya niyan. Kayang-kaya ni Sarah, iba yan. Ganun no? Ayos sa pambibuild up kay Sarah. Alam naman natin bobo. Diba? Kita nyo. Abogado, dapat siya na mismo sabihin niya, pwede naman akong hindi dumalo. Diba? Huwag mo nang gamitin yung abogado mo. Ikaw na mismo para mas lalong bumilig sa'yo. Yung alin, mga uto-uto. Ayan binibigyan ko na ng tip tong idol nyo. Diba? Para lalong bumilib sa iyo yung mga tagahanga mong mga mangmang at uto-uto. Huwag ka lang gumamit ng sabi ng abogado ko. Dahil alam naman naming abogado ka. Diba? Abogado din naman to Abogada. Pero sabi niya ginamit yung lawyer niya sabihin na natin na meron kang abogado. Pero dapat wag mo nang banggitin para, ulitin ko lang, para mas lalong bumilib sa iyo. Malay mo, yung mga nanonood dito, humanga pa sa iyo. Di po ba? Kayo ba? Hahanga pa rin ba kayo rito? Paki-comment naman. Ano yan? Sabi ng abogado. hindi naman, sabi ng lawyer ko, hindi naman daw kailangan na magpakita or mag-appear sa patawag ng NBI sa subpoena. Teka muna, Sarah, interesado ang mamayang Pilipino. Gusto namin marinig yung paliwanag mo. Dahil concerned din naman kami sa'yo. Gusto namin malaman kung sino ba yung tinuturo mo at sinasabi mo na nagtatangka sa buhay mo. Di po ba mga kababayan? Hindi lang yun doon sa pagtatangka mo sa buhay ng ibang tao. Lalong-lalo na matataas ang posisyon sa gobyerno nung pinagbantaan mo. Yun yung gusto namin malaman, Sarah. Pagkakait mo na naman mga kababayan, pinagkait na yung pondo, yung confidential fund kung saan niya dinala, pinagkait na natin sa atin na malaman, pati ba naman ito, pagkakait pa? Gusto namin malaman yan. Ano ba talaga totoo dyan? Sa'yo lang naman. Di ba? Ikaw lang naman ang makakapagbigay ng kaliwanagan. Hindi naman ibang tao. Dahil sa'yo galing mismo yung issue na yun Nagulat ang lahat ng tao. Pati yung mga mangmang at bobo. Nagulat din sa'yo. Pagkakait mo pa. Dumalo ka na. Daming arte. Ng NBI. Pwede nang mag-position paper, pwede nang magbigay ng letter, pwede nang magbigay ng affidavit. So, Ba't mas maganda kung dumalo ka? Kung pwede, okay, given. Bigay na natin sa kanya yan. Pwede nga magpapadala na lang ng mga sulat, ng mga dokumento, ng paliwanag. Pero mga kababayan, panay naman ang pa-presscon mo. Bakit hindi ka magpa-presscon doon mismo sa NBI, Kasi mga kababayan pinagkakaitan tayo lagi nito ng katotohanan. Di po ba? Pinagkakaitan po tayo lagi ni Sara Duterte ng katotohanan. Kayo po mga kababayan, ano po masasabi nyo dito? Payag ba kayo na ganun-ganun na lang? Ano mas okay sa inyo? Magbigay na lang ng sulat o ano pa mga tawag nila dyan?
o dumalo siya ng personal at magpaliwanag personal sa investigasyon ng NBI. Ano po, mga kababayan? Paki-comment na lang po, ha? At binabasa ko po yan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Sherbera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.